pinagagalingin niyan ay ang salita ng Diyos. Alam mo kung kaparaanan ng salita ng Diyos, ay, tayo muna po, magdalawang isip tayo. Okay. Let us move on. At ito dapat ang ating action noon. At kung tinatanggap ang salita ng Diyos, at tayo pinagpapakumbaba. At ang magbunga nito ay sigurado na mangyayari sa ating mga buhay. Amen. Amen? Ang salita ng Diyos, kailan pa man po ay hindi po magiging inutil. Ang salita ng Diyos ay makapangyari. Amen? Sino mo niniwala to? Na mapapangako niya siyang nangako ay tapat. Na kayong lahat gagawin ang kanyang pinangako para sa iyo. Amen? Kaya pero kung pangako ng Diyos ay pinangahabakan ka, may inihintay ka. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's move on. Sabi ko, send them away. Para bagang mga disipulo ay nagpapakita ng habag, pero actually, they were avoiding responsibility sa mga tao, mga nagugutom. Ay hindi, pali sila rin yan. But Jesus Christ, you need something to eat. Actually, ating makikita rito, may sinabi ng ating Panginoon, let us move on. Okay, doon po sa may sa talata po ng thank you, Jesus. At yung gamitin ang tatlo ng in John chapter 6, sinuha po sa pagkasulat ni Juan natin kung tingnan. Okay, in John chapter 6, ito po ang kalugtong. In verse 6. Give them something to eat. Ito po ang kalugtong. In verse 6, but this he said to what? Test him. Si Philip. But this was he said to test him, for he himself knew what he would do. Ano po, bakit ginawa yun ng ating Panginoon? Upang what? Subukan ang kanyang mga disipulo. Bakit ko subukan? Sapagkat, praise the Lord, alam na po ng Panginoon, bago pa man may problema, alam na po ng Panginoon ang solusyon. Sa lahat ng ating mga dadaang problema, kung may problema ka ngayon at may problema pang darating, sinasabi ko sa iyo, mga kapatid at mga kaibigan, alam na ng Diyos ang katugunan sa mga pangangailangan mo. Tingnan ko nga kung ano magiging reaction ni Philip. Pag silang palisin, pakainin sila. Hindi ko, kung pwede lamang bula si Philip, pinala na siyang bubula at pinagpuputok, wala na rin. Hindi po. Pero ginawa yun ng Lord upang subukan sila. Ano kaya magiging action dito? Alam nyo, ang mga Kristiyano, praise God, hallelujah, ang ating mga pananampalataya, sino po may mga faith sa ating Panginoon? Amen. Kapag wala pa kayong faith, hindi ito get born again. Pag wala pa kayong pananampalataya sa Diyos, kinakailangan po kayo ay born again. Sino po rito may mga faith na sa ating Panginoon? Amen. Alam niyo po ba ang faith ay kung saan po na ipapahayag? Saan po? Okay. Ang ating pong pananampalataya ay hindi po nadadaan o ipapahayag sa ating pong pagsigaw ng hallelujah. It can be a sign na tayo pinanampalataya. Hindi rin po sa ating pong pagkawit, pero tayo makapit na may pananampalataya. Pero ang pananampalataya po ay nasusukat sa gitna po kung saan ay meron po mga sitwasyon. Yes. And here and amen. Yes. Ang faith ginagamit doon at siya ay nagagamit sa panahon ng mga sitwasyon. Ano po ang tugon ni Philip? Atin po nang makikita ng sinabi ko ng ating Panginoon, very clear. Ang Panginoon, alam niya na ang katugunan, alam niya na ang pangyayari, alam niya na ang panggagalingan, alam na ng ating Panginoon ang 5,000 na mga katao yan, mga lalaki yan. Silang lahat ay masasatisfied. Pero hindi alam yun ng mga disipulo. Makikita natin sa tugon ni Philip. Anong sinabi ni Philip? Philip is speaking little. Look at this. Ito
Let us continue. In verse 7, Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Para sila ay magkaroon, ang kita ng isang manggagawa sa loob ng kulang, na kung saan isang taon ay kulang pa, para ibili na tinapay. Kung meron man mabibili sa lugar na ito, ay kulang pa yan. Philip is speaking little in the presence of Jesus. Makikita natin, no? Si Philip, ang kanyang salita, siya ay nagsasalita ng mga maliit na bagay. Ang liit-liit naman yan sa presensya, sa harapan ni Kristo. Sa inyo pong palagay, saan nakatingin si Philip? Bakit niya nasasambit sa harapan ni Kristo? Maski meron tayong ganoong pera at meron ang mga bibilihang bakery, hindi pa rin sapat yan sa pagkakaunti. Kakaunti. Why? Why Philip speaking little in the presence of Jesus? Because he's not saying Jesus. Bakit siya nakapag-imig ng mga bagay nito? Si Philip, hindi niya nakikita kung sino ang kasama niya. Brother, sister, sino ba ang kasama mo? Sino ba ang katuwang mo sa buhay mo? Tao ba? Asawa mo ba? Ang pang-asa mo ba ay ang asawa mo? Ang kamag-anak mo? Ang kaibigan mo? Si Philip, hindi niya nakikita si Jesus. Just imagine, kaharap niya si Jesus, na kung saan ay marami ng himala na nakita siya. At sa sitwasyon na naman yun, hindi niya nakikita si Jesus. Si Andrew, ating kong tingnan. Andrew said in verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Jesus, to him, there is a lad, meron pong batang lalaki, who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many? Si Andrew po, kaya naman pong imig, ay, ano naman yan, what are they among so many? Andrew was looking on the resources and not on Jesus. Meron nga rito, meron na may batang may dala, pero 5 tinapay, siyang 2 isda, ano naman yan? Ano magagawa niyan? Para amuyin na lang yung isda. Maski amuyin nila ng 5,000 yung isda, yung tinapay ko, hindi aabot yung maski po, kumurot-kurot yun. Amen? Di mo may palabas noon yung ulam ng mga baba? Palabas yun. Sila po ay may kanin. At yung kulang po'y nakabitin. Para kung umabot ng 1 linggo, hindi dapat nilang protein. Dapat nakakamuhin mo yung baba. Tapos susurunan. Anin. Pero sinabi ni Andrew, meron na rito. May 5 tinapay, may 2 isda. Pero ano man ang pagkinurot-kurot na yan, ang 5,000, doon pa lamang sa 2,500, wala na yan.